Hello everyone! Welcome back to my channel again and welcome back to our kitchen. And today guys, it's Friday kaya isa na namang famous Filipino recipe ang gagawin natin and we call it laing or ginataang laing. And this one is very famous especially sa southern part ng Pilipinas and also sa amin sa Zambales. And niluluto nila ito most especially kapag mahal na araw. And halos lahat ng mga kapitbahay namin, pare-parehas kami ng ulam. Kaya kapag nag-exchange ulam kami, pare-parehas na ginataan laing. So, excited na akong i-share sa inyo to guys kasi we make it simple para lahat or hindi siya komplikadong gayahin. Kaya excited na akong i-share sa inyo to. So, let's start cooking. So, here's our ingredients guys para sa ating laing. And we'll start with our shrimp. Yan ang pangsasawag natin since walang baboy dito. And then, we will be needing also our ginger. Sa akin, mas maraming ginger, mas masarap. Kasi maluya ako eh. And also, we do have this green chili. Pag meron kayo nung isa yung siling labuyo guys, since ito lang yung nasa ref ko, so, yun ang gamitin nyo. So, sa akin, yan lang yung nasa ref. So, yan lang yung available sa refs, kaya ito ang gagamitin ko. And also, we have our dilis or the dried fish na daing. Ayan, kung meron kayo nung isa, kasi meron ako nito, boneless daing, stock ko dito, wala ako nung isa yung buo. So, yan ang gagamitin din natin. We do also have the onions and the garlic. And of course, our dried taro leaves. Ayan. Binili namin to sa Filipino Souk. Ayan. Isang pack siya. Kung meron kayong dala galing Pilipinas, yung taro talaga, yung gabi, mas maganda yun guys. But since wala tayo sa Pilipinas, kaya ito ay okay na. And we do have also, or we will be needing also our coconut milk. Kung meron kayo nung fresh coconut, na pinagadgad, mas maganda yon. But we don't have, so I do have only this coconut cream and coconut milk. Kung mas magata, mas masarap guys. We will be needing also our extra light olive oil or our normal oil, cooking oil, our fish sauce or yung patis, and of course our black pepper and some salt later. Ayan. So that's all our ingredients. Konti lang siya. Kung wala kayong shrimp guys or mahal ang shrimp dyan sa place nyo, pwede yung baboy or chicken. Pwede din naman. Ayan. But since yan yung available, kung ano yung available sa ref ko ngayon, yan yung gagamitin natin. So, let's start cooking. So, ito yung first step natin guys. Magpakulo lang ng tubig. And pakukuluan natin dito yung taro leaves na binili natin sa Filipino Souk para maalis lang yung dumi niya and maalis yung kate dahil makati ito sa labi guys eh, or sa dila. So para maalis and malinisan siya at the same time. Ayan, mga 5 minutes lang. Mga 5 minutes lang ilagay natin and then hanguin na rin. Ayan. Pero kung meron tayo guys nung galing sa Pilipinas, kasi at least doon alam natin kung saan talaga galing, then you don't need to do this. Pero since nandito tayo sa ibang bansa, so kailangan natin gawin to. Mga 5 minutes lang and then hanguin nyo na siya. So ito na siya guys. Kung titignan mo yung sabaw niya, parang naalis yung parang dumi niya or yung kulay niya nag-iba. So, i-drain mo na siya. Pwede na to. I-drain na natin siya. Alisin natin yung tubig na yan, yung pinakuluan natin sa kanya. Yan. Hugasan lang siya ng ilang beses, guys. And then, after nyan, pwede na natin siyang lutuin. So, yung hipon natin, guys, medyo i-fry lang natin siya. Dahil hindi natin to pwedeng isabay sa ibang mga ingredients natin. Dahil ang hipon, kapag natagalan, tumitigas. Kaya parang pag nagbago na yung kulay nito, hanguin na natin siya. Then i-separate lang natin ulit. So, pag nagbago na yung kulay ng ating shrimp,
Lagyan nyo siya ng konting asin para lang magkaroon ng lasa. And then, ayan, ganyan yung magiging kulay niya, guys. Parang half cook lang. And then, hanguin na natin siya. Yung ginamit nating mantika, guys, ito rin yung panggigisan natin ng sibuyas at bawang. After natin hanguin ang ating shrimp, dito na rin tayo magigisa ng ating bawang and sibuyas. Guys, pwedeng gamitin yun. Kaya lang sa akin, kung ano yung available sa ref or sa kitchen nyo, yun na yung gamitin nyo. Kasi, so, pag medyo nasangkot siya muna yung daing, guys, ilagay mo na ang iyong coconut milk and your coconut cream. And again, if you do have the fresh coconut milk or yung kakanggata, mas maganda yun and mas malasa. Mas malasa kapag fresh talaga siya. After nyan, maglagay lang tayo ng konting paminta or kung gusto nyo ng mapaminta, then lagyan mo na maraming paminta, walang problema doon. And some fish sauce, siguro mga 1 tablespoon muna. And then pagka kulang, saka nyo na lang dagdagan kasi mahirap kapag sobrang alat. Ayan guys, napakuluan na natin siyang mabuti yung gata. So ilalagay na natin ngayon ang ating dahon ng gabi or ang ating taro leaves. And ayan, yan yung hinugasan natin guys na taro leaves. So ayan, i-mix mo lang siya ng konti. Huwag naman yung halong-halo. Lumubog lang siya doon sa ating gata. So pwede mo na rin dito ilagay later ang iyong chili. Kung gusto nyo kung you're into very spicy, but ako sakto lang yung medium, pwede mo nang ilagay dyan. So, ayan guys, kapag ka nagluluto kayo ng laing guys, huwag nyong haluin ng haluin kasi magiging makati pagka kinain nyo. So, ayan, maglagay lang kayo ng, kung malasahan nyo na siya, and magdagdag kayo ng salt and pepper kung gusto niyo ng maraming pepper, or if you want the fish sauce, dagdagan nyo, pero wag nyo siyang ihalo ng ihalo. Parang iano mo lang siya, parang ganyan-ganyan mo lang. Yan. Para lang mahalo yung nilagay yung fish sauce at saka pepper. So, yan. Mga 30 to 35 minutes mo siyang lutuin. Then, after nyan, lagyan na natin ang chili and ang ating shrimp. Ilagay na natin, guys, yung ating chili. Medyo dinamihan lang namin yung chili dahil yung green chili na to, hindi siya masyadong maanghang gaya ng siling labuyo natin sa Pilipinas. Pero may nabibili naman dito yung, ano bang tawag nila doon? Bird's eye or chili eye. Hindi ko sigurado yung galing sa India. Pag yun ang nilagay nyo, huwag nyo nang hatiin kasi talagang maanghang yun. Pero pag yung ganyang green chili pepper, pwede mo siyang hati-hatiin. Yan. Ayan guys, mainit-init pa. And talaga namang masarap tong laing natin. At napakasimple, kahit sino pwedeng gawin. Ayan. Huwag nyo masyadong lutuin yung shrimp niya guys. Nang sa ganun, madali lang alisin ng balat, hindi kakapit. Ayan. Pwede nyo pang dagdagan ng sili kung you're into very spicy talaga. Dagdagan nyo na lang ng sili. And yung iba, talagang pinapatuyuan, asin tuyong-tuyo, yung laing nila. Pero sa akin, okay yung may konting sabaw-sabaw ng konti na ganyan. Kahit na konting-konti lang, okay yan sa akin.
kesa yung talagang tuyong-tuyo. But it's up to you kung ano yung preference nyo. Kung gusto nyo ng tuyo, pwede nyo pang patagalin. Instead of 25 or 35 minutes, pwede nyo siyang gawing 50 minutes, ayan, to 1 hour. Importante maluto yung dahon ng gabi or the taro leaves. So, tikiman time again. And here's our laing. And of course, hindi mo pwedeng kainin ng laing nang walang kanin. So, kailangan talaga nito ng rice pa more. Nasa sayo na kung makokontrol mo siya. Pero kung masarap ang laing mo, mapaparami ka talaga ng rice, guys. So, rice is life pag may laing. Lalo na kapag ka medyo spicy ang pagkakaluto, mapaparami ka talaga ng rice. Papalunok na ako. So, ayan. Tikman natin siya. Spicy. Napakasarap. Ang sarap niya, guys. Kung ako, hindi mapa-rice pa more nito. Buti na lang yung timbang ko nasa average pa. Pero pagka sumobra na naman, hindi na naman pwedeng mag-rice. But now, okay pa. Kasi, guys, nung nasa Dubai ako, hindi ako masyado nakakapagluto. Kaya nag-lost ako ng weight. Nag-lose ng weight. So, dito kailangan kumain ng kumain. And this one is very nice, really. Ayun. Ang sarap. Ang sarap niya, guys. Tapos meron kang Coke na malamig. Oh, Lord. Ayun, sobrang perfect combination yan. So, yun na nga, guys, ang ating delicious laing. Very simple lang siyang gawin or lutuin. Sundan nyo lang yung aming instructions, yung step-by-step niya. And you will surely have this very delicious and magugustuhan ng family nyo talaga itong laing nito. Kasi kapit na kapit yung gata niya. Ang sarap. And yung spiciness niya, saktong-sakto. Pasok sa banga. Ayan. Thank you so much, guys, sa pagsama sa amin. Samahan niyo ulit ako sa mga susunod pang mga recipes natin. Sa mga nag-like, nag-subscribe, and sa mga nag-share ng videos natin. Maraming salamat po sa mga nag-super chatters, new members, upgraded members. And sa mga nag-rejoin, maraming salamat. God bless you all, guys. Keep safe always, and we love you.